umaga po sa ating lahat mga kapatid. Isang pagkakataon na naman po ang binigay sa atin ng Panginoon upang tayo po ay makapakinig ng mga salita niya at matuto po tayo ng mga kalooban niya sa ating buhay. Sa buwan po na ito, may panibago po tayong series na ating pagtatalakayin sa ilang linggong daraan at nawa po samahan niyo po kami sa patuloy na pag-alam at pagtuklas ng mga sinasabi ng Biblia upang sa gayon po ay mas lalo tayong lumalim at maging malapit sa Panginoon. Sa linggo po na ito, sa araw po na ito, ang pamagat po ng mensahe na ating mapapakinggan ay may pamagat po na bakit tayo nilikha ng Diyos? What is the purpose of my life here on earth? Siguro po ay naitanong na natin to sa ating mga buhay sa ibang pagkakataon o kung hindi pa po, siguro po mas magandang tanungin natin yung ating mga sarili. Ano ba ang layunin ng aking buhay dito sa lupa? Bakit ako nilikha ng Panginoon? Bagamat napakaraming pwedeng sagot na pwede po nating isagot doon sa tanong po na yun, ay pag-usapan po natin ang sagot ng Biblia. Dahil sa panahon po natin ngayon, kung pag-uusapan lamang po ang purpose ng buhay, napakarami pong tao ang iba't iba ang sagot sa tanong po na ito. Marami pong reliyon, maraming mga grupo, maraming mga pag-iisip ang may kanya-kanyang mga kasagutan patungkol po sa tanong po nito. Katulad na nga po ng mga reliyon sa mundo. Halimbawa na lamang po ng Hindu, yung Hinduism na kung saan ay napakarami po nito, lalong-lalo na po sa India, sa bansa ng India, ay sobrang ang dami pong tao ang naniniwala sa relihiyong Hinduism. Ang sabi po nila rito, sa kanilang paniniwala, the ultimate purpose of human life, ito daw po ang pinaka ultimatum na layunin ng buhay nila ay, ang sabi po rito, to achieve yung tinatawag po na moksha o sa ibang salita ay yung liberation o kalayaan, which is the release of the soul, yung kaluluwa, from the cycle of reincarnation o yung tinatawag po nila na samsara, and its reunion with Brahman. Ito po si Brahman, ito po yung kanilang supreme God o supreme being. This is accomplished by living a balanced life, fulfilling four main aims. Ano yung apat na aims? O apat na target po nila o yung tinatawag nila na Purusharthas. Ito po yung Dharma, yung Artha, yung Kama at yung Moksha. Ito daw po yung layunin nila kung bakit po sila nabubuhay dito sa mundo. At tandaan po natin ang mga tao na nakasama po rito sa grupong ito sa panahon po natin ngayon. As of this year, meron po kung humigit kumulang na 1.2 billion na mga Hindus sa buong mundo. Ilan lang po ang population po natin sa taon po na ito. Humigit kumulang siguro po tayo ngayon sa 8 billion, kung di po ako nagkakamali. So, nakita po natin, ang dami pong mga Hindu, mga tao o tinatawag na Hindus na naniniwala sa ganitong purpose ng kanilang buhay. Ano pa? Ang mga Buddhism naman po, ang sabi dito, according to Buddhism, the primary purpose of human life is to end the cycle of suffering. Kanina doon sa Hindu ay to achieve moksha o yung liberation. Sa mga Budista naman po, ang paniniwala nila, ang primary purpose ng buhay nila ay tapusin yung kanilang pagsasuffer o yung tinatawag po nilang dukkha. Baka galing po dito yung salitang dukha sa atin,
na pagiging mahirap. Pero anyway, ito po yung kanilang main purpose para daw po matapos yung kanilang kahirapan. And repeated rebirth, yung samsara. So naniniwala rin po sila sa reincarnation, ano? Ang sabi rito, and the repeated rebirth or yung samsara by achieving enlightenment or yung nirvana, yung tinatawag nila. Kasi nga po, si Siddhartha Gautama, yun po yung kanilang leader na pinaniniwalaan na kung saan siya po yung nakaabot doon sa tinatawag na enlightenment. Kaya po siya tinawag na Buddha. Kasi po ang ibig sabihin ng Buddha ay the enlightened one. Sabi rito, this is accomplished by cultivating wisdom, ethical conduct, compassion, and mindfulness to wake up to the true nature of reality. At ang Buddhism po sa panahon natin ngayon ay humigit kumulang na sa kalahating bilyon sa buong mundo or 500 million Buddhists. Ano pa? Dako naman tayo sa Islam. Kasi po kailangan natin pag-usapan ito. At tayo pong lahat ng mga tao dito sa mundo ay may iba-ibang pananaw, may iba-ibang meaning at kahulugan ng layunin natin dito sa mundo. Kaya para unawaan po natin yung sarili natin, tingnan muna natin yung sa ibang tao po, ano? At para maipagkumpara natin kung alin po ba yung mas nasa katotohanan, ano? Dito po sa Islam, ang sabi po rito, according to Islam, the primary purpose of human life is to recognize, submit to, and worship Allah or God alone. Yung tinatawag po nilang Allah, yung kanilang Diyos, ay siya lamang daw po ang kanilang paglilingkuran. Doon lamang po sila magpapasubmit at sasambahin po nila yung kanilang Diyos. Ang sabi rito, this involves living according to divine guidance, fulfilling moral obligations, acting as stewards, o yung tinatawag nila po na kalifa, and preparing for the eternal life in the hereafter. Tandaan po natin, ang mga Muslim, sa panahon po natin ngayon ay meron pong humigit kumulang na 2 bilyon na tao sa mundo. At ito po ang kanilang paniniwala na kung saan ay ang tanging paglilingkuran at sasambahin lamang po nila ay si Allah. Ayan. Ngayon, dako naman po tayo sa ibang mga grupo ng mga tao. Hindi naman po ito reliyon, kundi isang bansa. Lumako po tayo sa Japan. Ano po ba yung meaning ng purpose o yung goal ng buhay ng tao according sa mga Japanese? Hindi ko po naman sinasabing lahat ng Japanese ay ganito dahil may mga Kristiyano na rin namang Japanese. Pero yung mga karaniwan o karamihan sa mga Hapon o mga Japanese, ano po yung pagkakaunawa nila? Ito po sabi rito. The Japanese purpose of life is often defined as yung tinatawag po nilang ikigai, which translates to the reason for which you get up in the morning or reason for being. It is the pursuit of finding joy, fulfillment, and balance by intersecting what you love and what you are good at and what the world needs and what you can be paid for. Ayan. Ito pong purpose pala po nila sa buhay, nakapokus doon sa paghahanap ng kaligayahan dito sa lupa. At yung pagpupulfill ng kung ano yung gusto mo, kung saan ka magaling, ano yung saan ka best. Diba? Yun po yung kanilang ultimate goal o yung purpose daw nila sa buhay nila dito sa mundo. At panguli mga kapatid, gusto ko pong i-emphasize sa inyo, ito pong isa pang last na grupo na gusto ko pong pag-usapan natin. At ito po ay walang iba kundi yung mga ateista o yung mga grupo ng tao na hindi naniniwala sa mga espiritu, sa Diyos,
at sa ikalawang buhay. Hindi po sila naniniwala doon. Ang sabi po rito sa aking na-research, according to atheism, human life has no preordained objective or divine purpose, as existence is viewed as the result of natural processes rather than a divine plan. So, in other words po, sa Tagalog mga kapatid, hindi sila naniniwala sa mga divine purpose, o merong buhay pagkatapos dito sa lupa, or merong buhay outside this world. Ano? Hindi po sila naniniwala. Ang sabi rito, instead, atheists generally believe that individuals are free to create their own subjective meaning, focusing on living fully in the present through human connection, personal happiness, and societal contributions. At ang mundo po natin ngayon ay merong humigit kumulang 750 million na mga artista sa mundo. Kita nyo po, ang iba't ibang meaning ng purpose ng buhay dito sa mundo. Kaya, kung tayo po ay hindi magkakaroon ng critical thinking at hindi natin masyadong iisipin ang katanungan po na ito, ay makakasama po tayo dito sa mga taong may paniniwala po na katulad ng mga ito. Ngayon, ano po ba ang layunin natin sa mundong ito? Bakit tayo nilikha ng Diyos? Gagamitin po natin ang salita ng Panginoon upang sa gayon ay makita po natin ang katotohanan na galing sa Panginoon. What does the Bible say why God created us? Bago po natin sagutin iyan, mga kapatid, kailangan po nating malaman yung timeline ng Panginoon o timeline ng God, kung paano po nangyari ang pagkalikha sa ating mga tao. Ano po ba yung mga nangyari beforehand, bago ang paglalang sa tao? At dito po sa illustration na ipapakita ko sa inyo, mga kapatid, nawa sama-sama tayong matuto at maunawaan ang mga sinasabi ng kasulatan, sapagkat hindi po natin maunawaan kung paano tayo dapat maglingkod sa Diyos at paano tayo sumamba sa Diyos kung hindi natin alam yung layunin natin sa buhay na ito. At para malaman po natin at masagot ang purpose natin dito sa mundo, kinakailangan po natin balikan, mag-backtrack po tayo kung ano yung nangyari bago po nagkaroon ng tao sa mundo. At dito nga po sa timeline na ginawa ko, makikita po natin ang unang-unang bagay o pangyayari na matatagpuan po natin dito ay yung sinabi ko nga po, Son of God o si Jesus Christ. Of course, siya po ang kauna-unahan sa timeline natin dahil siya po ay ipinanganak ng Diyos. Galing po siya sa Diyos. Napakarami pong sitas sa Biblia na nagsasabi na ang Panginoong Yesus ay nanggaling sa kanyang Ama, nanggaling siya sa Diyos. Ipinanganak po siya ng ating Ama. Ano po? Sabi po sa Colossians chapter 1, verse 15, He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Huwag po tayong malito dito sa sinabi ditong firstborn over all creation. Hindi po siya created being. Hindi po siya katulad natin na created tayo ng Panginoon. Ang Panginoong Jesus ay ipinanganak ng Diyos. Galing po siya sa Diyos. Kaya po siya ay Diyos anak. Ano po? Yung ginamit po doon na firstborn, sa Greek word po yan ay yung tinatawag po na prototokos. Ibig sabihin po ay firstborn. Ano po? At makikita rin po natin sa Proverbs chapter 8, verse 22 hanggang 23, ang sabi rito, The Lord possesses me at the beginning of His way, before His works of old.
I have been established from everlasting, from the beginning, before there was ever an earth. Nakita po natin na ang Panginoong Hesus po pala, hindi talaga siya maituturing na tao eh. Katulad ng paniniwala ng ibang mga reliyon. Kasi po, kung isipin natin, ang Panginoong Hesus, bago pa nagkaroon ng mundo, bago pa nagkaroon ng lahat ng bagay, ay nandoon na po siya kasama ng kanyang ama. Ipinanganak po siya ng kanyang ama. Maliwanag po yan sa Hebreo 1, merong araw, na ipinanganak ng ama si Jesus, si Kristo. At sabi roon, sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ngayon ang tanong, anong araw yun? Hindi natin alam. Hindi po natin maaarok sa pamamagitan ng ating pag-iisip na sobrang limitado. Pero ang malinaw po doon mga kapatid, merong araw na kapanganakan si Kristo, na kung saan yung araw po na yun, ipinanganak siya ng kanyang ama. At yung araw na po na yun, ay bago pa nilalang ang lahat ng bagay. Kasama na po doon yung paradise. Bago po nilalang ang mga anghel, bago nilalang yung paradise na paglalagyan sa ating mga Kristiyano pagdating ng panahon. Bago po yung mga bagay na yun, ipinanganak ng ama ang kanyang bugtong na anak. Pangalawa, sa susunod na timeline, ang sabi po rito, paradise. Ang sabi po rito, sa Matthew chapter 25, verse 34, "Then the king will say to those on his right hand, 'Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world.'" Nakita niyo po dyan, yung salitang prepared for you. Merong kaharian na ginawa ang Diyos. Ito pong kaharian na ito, o yung tinatawag na paraiso ng Diyos. Ito pong kaharian na to, dito po naghahari ang Diyos. At ginawa po nila ito ng kanyang co-creator na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Dahil po, siya po yung wisdom at siya po yung kapangyarihan at yung karunungan ng Diyos. Sabi po dyan sa unang Korinto, siya po ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Kaya dito sa Proverbs chapter 8, kung babalikan po natin, yung tinutukoy po dito ng karunungan, kasi karunungan yung nagsasalita po rito sa chapter 8 ng Proverbs. Ang sabi niya, before his works of old. Kaya makikita po natin na meron po siyang mga old works, bago niya nilikha ang sanlibutan. Bago niya po nilikha ang mundo, meron po siyang mga nilikha pa. Yun yung tinatawag ng mga old works ng Panginoon. At kasama na po dyan yung paradise, yung kingdom, na prepared, ang sabi rito, before from the foundation of the world. Bago pa nilikha ang mundo, ang sanlibutan, meron pong kingdom na ginawa ang Panginoon. Ngayon, pagkatapos po nun, siyempre, meron na pong paradise, meron ng kingdom of God doon sa kanyang kalangitan. Tandaan po natin, maikatlong langit, yung sinasabi sa 2 Korinto, na tinutukoy po ni Apostol Pablo, na dilala po siya ng Diyos. Ay, yun po yung paraiso na tinutukoy po natin dito. Ngayon, pagkatapos nung likhain ng Panginoon, meron pong tinatawag na universe. Itong ating ginagalawan ngayon, kasama na po yan, yung mga Milky Way, yung mga bituin, yung mga araw, yung mga bulalakaw sa langit, lahat po ng nakikita natin at hindi pa natin na-reach, na mga katawang kalawakan, yan po yung nilikha ng Panginoon, At makikita po natin yan sa Genesis chapter 1 verse 1. Ang sabi niya, in the beginning, God created the heavens. Kung napansin niyo po yung salitang heavens, plural, hindi po siya singular. The heavens and the earth. Yung earth, kasi iisa lang po yung earth . Ito pong mundo natin. At
nung nilikha po ito ng Panginoon, lahat po ng nilikha niya mabuti. Ang sabi sa verse 31, then God saw everything that He had made, and indeed it was very good. So the evening and the morning were the sixth day. Ayan, ang point ko lang po rito sa verse 31, lahat po ng bagay na ginawa ng Diyos, mabuti. Ano po, wala siyang ginawang hindi mabuti. Lahat po ay pawang mabuti, ang sabi po rito sa mga talatang na nabanggit. Ngayon, pagkatapos po niyang likain ang mundo, syempre, kailangan niya munang likain yung mundo bago ang tao. Ang sumunod niya pong nilikha ay tayong mga tao, si Eva at si Adan. Ano po? Sabi dito sa Genesis chapter 1 verse 26 hanggang 27, then God said, let us make man in our image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in His own image, in the image of God, He created him. Male and female, He created them. So, napansin po natin dito, yung timeline ng pagkakalikha ng Panginoon at hanggang sa tayo nga po ang nilikha na huli, ano po. At makikita po natin dito, lahat po ito ginawa ng Panginoon na mabuti sa harapan niya. Wala pong nilikha ang Diyos na pangit. Wala pong nilikha ang Diyos na karungal-dumal sa harapan niya. Sa katunayan, mga kapatid, nung tayo po ay bago likhain ng Diyos, planado niya na po ito. Bago pa nagkaroon ng tao sa mundo, ito po'y plano na ng Diyos. Ang sabi po rito sa Efeso 2, talatang 10, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Ayan. Tayo po pala ay nilikha sa pamamagitan ni Kristo. Katulad nga po ng pinag-uusapan natin kanina, wala pong nilikhang bagay kung hindi dahil kay Christ. Makikita po natin yan sa chapter 1 ng aklat ni Juan, ano? Everything was made, that has been made because of Jesus Christ. Wala pong bagay na ginawa nang hindi dahil kay Kristo. Siya po ang dahilan. Kasi nga po, siya yung talagang, sabi niya, yung architect, na talagang siya po yung salita ng Diyos na gumawa ng lahat ng bagay. Kaya, malinaw po rito, nakasama po tayo dun, sabi rito ni Paul, tayo'y nilalang kay Kristo Jesus para saan daw po? Para sa mabubuting gawa. Nilikha po tayo ng Diyos para sa mabubuting gawa. Yun yung purpose po natin sa mundo. Na mga inihanda ng Diyos ng una pa o ng una upang siya nating lakaran. Kaya hindi po nagko-contradict ang ang New Testament at saka ang Old Testament. Kasi po nakita natin dito, sinasabi ni Paul na tayo daw po nilalang para sa mabubuting gawa. Kasi nga po, wala namang ginawang masama ang Diyos eh. Wala namang ginawang mali o karumal-dumal ang Diyos sa harapan niya. Tayo po ay nilikha sa kanyang imahe. Tingnan niyo po yan. Sa lahat po ng creation ng Diyos, tayo lang po ang tao ang nilikha sa image niya. Hindi po ang hayop, hindi ang anghel, hindi po ang mga bagay dito sa mundo o mga bagay sa universe. Tayo lamang pong mga tao ang nilikha ayon sa imahe ng Panginoon. Kaya, dahil tayo po imahe ng Panginoon, kinakailangan pong lumakad tayo sa mabubuting gawa. Dahil po, ang Diyos natin ay mabuti. Ang Diyos po natin ang source ng lahat ng kabutihan at ng katuwiran. Pero, yun nga lang po, alam na natin pong lahat mga kapatid, na bagamat mabuti ang ginawa ng Diyos sa kanyang paningin, ay
Hindi niya po tayo gustong kontrolin. Ang tao, si Adan, si Eva, binigyan niya po ng tinatawag na free will o yung kusang pagpili. Kaya nga po, nung sila po ay i-test ng Panginoon doon sa Garden of Eden, doon po nagkaroon ng pagkakasala ang tao. At doon po pumasok ang kasalanan sa mundo. Ang sabi po sa Romans chapter 5, verse 12, kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Makita po natin yung word na pumasok. Dahil po ang kasalanan, nung nilikha ng Panginoon ang lahat ng bagay, ang tao, ang sanlibutan, wala pa pong kasalanan, hindi pa umiiral yung kasalanan doon. Dahil nga sa kasalanan ng tao na pumasok sa earth, ay doon po nagkaroon ng corruption, doon po nagkaroon ng kamatayan. Kaya po tayo namamatay dito sa lupa dahil po sa kasalanan na pumasok sa mundo. At ang sabi rito, at ang kamatay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Doon na po nagkaroon ng separation ang tao sa Diyos dahil po sa kasalanan. Kaya po, ano yung sumunod na plano ng Diyos? Plano po ba ng Diyos na tayo po magkasala? Of course not. Hindi po plano ng Diyos, hindi kasama sa plano ng Diyos na tayo po ay magkasala. Pero, yun nga po dahil sa ating free will na hindi naman po gustong kontrolin ng Panginoon, ay doon po tayo na nag-failed, doon po tayo hindi nakapasa. Kaya, nagkaroon po ng plano ang Panginoon para sa atin na naman mga tao. Ano yung plano na yun? Ang sabi po rito sa Acts chapter 17, verses 26, hanggang 28, pakinggan nyo po ang sinasabi. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa na mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa. Ayan. Kaya daw po tayo ginawa ng mga bansa, ng mga tao, para daw po tayo manahan dito sa lupa. Ang sabi dito, na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. Ayan. Kaya yung pagkakaroon po ng iba't ibang bansa, hindi po yan aksidente. Talaga pong pinlano yan ng Diyos. Kaya nagkaroon tayo ng iba't ibang mga wika, iba't ibang mga kultura. Ayan. At meron tayong iba't ibang mga timeline. Kaya nga hindi na natin nakikita yung mga nabuhay nung panahon po ng world, sabi nga, yung mga 1500 pa ng mga nabuhay nung 1500 o nung 1100, di ba? Tagal na panahon po yan. Tagal na po nilang namatay. Kaya tama po yung sinasabi rito, Ang sabi po rito sa verse 27, upang kanilang hanapin ng Diyos. Tingnan niyo po, ano daw po yung purpose natin sa mundo? Para hanapin po ang Diyos. Baka sakaling makapuwap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Nakita po nyo kung ano yung purpose natin dito sa mundo. Ang purpose po natin, hanapin natin ang Diyos. Why? Kasi nga po, na-separate tayo ng kasalanan. Kailangan po nating hanapin uli ang Diyos. Sa totoo nga lang po, nung panahon po ni Adan, nagtago po sila. Ang Diyos pa ang naghanap sa kanila. Sa panahon po natin ngayon, tayo po ang maghanap sa Diyos. Tayo po ang tutuklas kung paano natin matatagpuan ang Panginoon. The purpose of our life here on earth is to seek our God who is the Creator. Hanapin po natin yung lumikha sa atin. Hanapin po natin yung nagbigay ng buhay po sa atin. Sabi sa Jeremiah chapter 29
29 verse 13, at inyong hahanapin ako at masusumpungan ako pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Ang Panginoon po pala ay pag hinanap, ay masusumpungan naman po. Hindi naman po siya nagtatago sa atin para natin hanapin. Siya po ay kinakailangan ang nating hanapin para matagpuan. Ang mahirap po kasi ang tao, hindi pa naghahanap, napagod na, sumuko na. Kailangan po nating hanapin ang Diyos sa buhay natin. Sa gayon po, ay makakabalik tayo sa Kanya. At ang sabi rito, ako'y masusumpungan kung sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Kailangan po pala talagang seryoso tayo sa paghahanap. Hindi po yung parang sideline lang natin na maghanap sa Diyos. Mas priority natin magtrabaho. Mas priority natin yung ating asawa at mga anak. Mas priority natin yung ating buhay dito sa mundo. No! Kailangan po ang priority pala natin, hanapin ng buong puso ang Diyos. Paano natin hahanapin? At ano yung hahanapin natin para matagpuan natin ang Diyos sa buhay natin? Sinagot po ito ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 6:33. Ang sabi po rito, datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Ano daw po yung hahanapin sa Diyos? Pag gusto po nating mahanap ang Diyos sa buhay natin, meron po tayong hahanaping dalawa. Una, yung kanyang kaharian at yung kanyang katuwiran. At sa gayon, matatagpuan po natin ang Diyos. Kaya ang tanong, bakit ba natin dapat hanapin ang Diyos? Bakit tayo maghahanap sa Diyos? Ano po yung dahilan? Alam niyo po, katulad ng sinabi ko kanina, pumasok po yung kasalanan sa mundo. At dahil sa ang kasalanan pumasok sa mundo, nagkaroon po ng korupsyon, nagkaroon ng kamatayan dito sa mundo. Dati hindi naman po dapat ganon. Kaya po, nung nagkaroon ng kamatayan, tayo po, sa harapan ng Diyos, nung hindi pa tayo tumatanggap sa Panginoong Jesucristo, tayo pong lahat ng mga tao, anumang uri ng tao, saan ka man galing na bansa, patay po tayo espiritual sa harapan ng Diyos dahil sa kasalanan. Colossians chapter 2 verse 13, ang sabi po rito, at nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kanyang binuhay kayo, nakalakip niya na ipinatawad sa atin ang ating lahat ng mga kasalanan. Tingnan niyo po yan, dahil sa kasalanan ng tao, naging patay po tayo sa harapan ng Diyos. Bagamat tayo gumagalaw physically, pero nung hindi pa tayo tumatanggap sa Diyos, sa kanyang buktong na anak, ay patay po tayo sa harapan niya. Kaya po, kinakailangang hanapin natin ang Diyos sa buhay natin upang sa gayon, magkaroon po tayo ng buhay. At yung buhay po na yon, matatagpuan natin kay Kristo. Kasi po, kung sa atin lamang po tayo aasa, hindi po tayo magkakaroon ng buhay. Hindi po natin matatagpuan yung tunay na kaligtasan ng ating buhay. Hindi po natin matatagpuan yung totoong buhay na galing sa Diyos. Sabi po rito sa Jeremiah chapter 10, verse 23, pakinggan niyo po. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. We are not capable of directing our paths to God. Wala po tayong kakayanan para tuwirin natin yung sarili nating mga daan o direkta natin yung ating sarili sa Diyos. Wala po tayong kakayanan. Ang sabi po rito, hindi para sa taong lumalakad ang
magtuwid ng kanyang mga hakbang. Wala po tayong ability para ituwid natin yung sarili nating hakbang. Kaya po kailangan natin hanapin ang Diyos. Kasi po ang Diyos ang magtutuwid ng para sa atin. Ang sabi rito sa Kawikaan 16, talatang 9, ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad. Tingnan niyo po yan. Tayo mga tao, mapagkatha tayo sa puso natin ng kanya-kanya nating mga sariling lakad. Kaya nga po, nandiyan yung mga Hinduism, mga Buddhism na pinag-usapan natin kanina, may kanya-kanya silang meaning ng purpose ng buhay. May kanya-kanya silang ibig sabihin sa buhay na ito. Pero, ang sabi rito, sa verse na ito, ngunit, ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Kaya mapalad po tayo mga kapatid kung tayo po ay nakaunawa ng salita ng Diyos. Dahil ibig sabihin po nun ay isa tayo sa itinuwid ng Panginoon sa ating mga hakbang. Jeremiah chapter 17 verse 9 hanggang 10. Sabi rito, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. Nakita po natin dito sa verse na ito, na ang Panginoon po lamang ang may kakayanan tumarok o magbasa ng ating puso, magbasa ng ating isip. Alam niyo po, kahit si Satanas, hindi niya alam kung ano yung nasa isip at puso natin. Pero ang Panginoon, nakikita niya ang nasa puso natin, ang nasa isip po natin. Kaya, ito po yung dahilan natin, ito yung purpose natin sa buhay na ito. Hanapin po natin ang Diyos. Dahil kung hindi po natin matatagpuan ng Diyos sa buhay natin, ito po ay isang napakalungkot na pangyayari sa buhay natin. Dahil po, tayo po ay magiging miserable, tayo po ay kawawa. Kung hindi po tayo makakasama doon sa kaligtasan ng Panginoon. There are 4,000 to 10,000 distinct religions worldwide. Sa panahon natin po ngayon, napakaraming naglipanan na relihiyon. Napakarami pong mga paniniwala. Ito po yung sinasabing, ang puso ng tao mapagkatha. Pero karamihan sa katha ng puso ng tao, puro kasalanan, puro kamalian. Puro kasinungalingan. Kaya po, para tayo maka-direkta doon sa gusto ng Panginoon sa atin, maunawaan natin ang layunin ng buhay natin dito sa mundo, hanapin po natin ang Diyos. Hanapin natin ang Panginoon. Siya po ang magtuturo sa atin kung ano po ang purpose natin sa mundong ito. Hindi po ang tao, hindi po ang kung sino mang mga matatalinong tao sa mundong ito, hindi yung mga scientists, yung iba kasi nagbabase kung ano yung sinasabi ng scientist o ng monghe, di ba? Kung ano yung sinabi ng monghe o kung sino man mga spiritual man na kilala dito sa mundo sa panahon natin ngayon. Kung ano yung sinabi nila, ay yun na yung paniniwalaan. Pero, kailangan po nating maunawaan na ang tunay na kahulugan ng layunin natin dito sa mundo, matatagpuan po natin sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay panlaban sa katha ng isip. Kung gusto po natin makaiwas at hindi po maapektuhan yung ating isip, maimpluwensyahan ng ating mga pag-iisip ng mga katha-katha na mga bagay o ng mga pananaw ng mga tao, kinakailangan po natin at talagang pilitin po natin
na tayo po ay umalam ng mga salita ng Diyos sa ating buhay. Doon po sa binasa ng ating kapatid kanina, sabi po doon sa Ecclesiastes 12 verse 13, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ano daw po yung buong katungkulan ng tao? Matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Pag nakita mo na, nahanap mo na yung Panginoon sa buhay mo, ang susunod mo lang gagawin ay matatakot ka sa Kanya at susundin mo yung mga utos niya. Kaya po napakahalaga sa ating mga Kristiyano na tayo po nagbabasa ng salita ng Diyos. Inuunawa natin ang salita ng Diyos. Nakikinig po tayo ng salita ng Diyos. Katulad po ng ginagawa natin ngayon. Bakit? Ito po kasing salita ng Diyos, powerful po ito sa buhay natin. Ito po yung guide natin. Ito po yung magsasabi sa atin at magpapaunawa sa atin ng layunin natin dito sa mundo. Bakit tayo nilikha ng Diyos? Bakit tayo nandito sa lupa? Ano yung dapat nating gawin? Ano yung mga hindi dapat nating gawin? Ano yung pinagmulan natin? Ano pa talaga yung original plan ng Diyos sa atin? Ano ba talaga yung mga responsibilidad natin sa mundong ito? Diba? Nandito po sa banal na kasulatan. Kinakailangan lamang po nating unawain, basahin at idiskubre sa ating sa mga sarili. Awit 119 verse 104 hanggang 105, ang sabi po rito, sa iyo'y mga tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa, kaya't aking ipinagtatanim ang bawat lakad na sinungaling. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Para po natin mahanap ang Diyos, para po natin maunawaan ang purpose natin dito sa mundo, gamitin po natin ang salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Biblia, it is the lamp of our feet. Ito po yung ilaw ng ating mga paa para tayo humakbang patungo sa Diyos. Ito po yung liwanag sa ating mga landas. Nasubukan na po naman yata natin na naglakad sa dilim na wala man lang ilaw. Napakahirap po nun. Napakahirap po yun. Hindi natin alam kung ano yung maapakan natin sa daanan. Kaya po napakahalaga sa ating mga tao na meron po tayong ilaw sa ating mga daanan. At ito po ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. At kung tatalon lamang po tayo sa mga verse sa kaparehong kapitulo ng awit chapter 119, doon po sa verse 160, ang sinasabi po rito ni Haring David, ang kabuuan ng iyong salita. Nakita natin doon yung salitang kabuuan ay ano daw po? Katotohanan. At bawat isa ng iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailanman. Nakita po natin, walang ibang katotohanan dito sa lupa na matatagpuan natin maliban po sa salita ng Diyos. Kaya wala po tayong iba ng alibay, wala na po tayong ikakatuwiran sa Diyos. Diyos, hindi ko naman alam kung ano yung totoo. Nalilito ako, ang dami-daming mga relihiyon sa mundo. Gamitin po natin ang salita ng Diyos para hindi po tayo maligaw, hindi po tayo malito, at hindi po tayo mapunta sa mali. Bilang pagtatapos, mga kapatid, ng mensaheng ito, sabi ko po rito, nilikha tayo ng Diyos para sa mabubuting bagay. Bagamat tayo'y minsan nahiwalay sa Kanya dahil sa kasalanan, bumaba si Kristo para tayo ibalik sa Kanyang Ama at makabahagi sa kaligtasan na ibinigay niya sa atin. Sa buwan po na ito ng Marso, pag-uusapan natin kung ano-ano yung mga mabubuting bagay. Kasi sabi kanina, nilikha tayo para sa mabubuting bagay. Pag-uusapan po natin sa mga susunod na linggo kung ano-ano yung mga mabubuting bagay na nais
ipagawa sa atin ng Diyos upang sa gayon matupad natin ang dahilan o yung purpose ng ating pagkalikha o ng buhay natin dito sa lupa. Purihin po ang Panginoon mga kapatid at salamat sa pakikinig niyo po. Nawa po ay marami tayong natutunan at nawa ay samahan niyo pa po ako sa ating pagtatalakay ng purpose natin dito sa mundo sa mga susunod na linggong daraan upang sa gayon ay mas maging malalim tayo sa Diyos at mapalakas po ang ating pananampalataya sa Kanya. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon at ingatan po tayong lahat ngayong linggo pong darating. Salamat po sa Diyos.